Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, mga kamoli na tab. Kung ano mang oras sa inyo dyan, sa mga nanonood, sana kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Tayo po ay mag-update sa ating hobby na ating pag-iisda dito sa ating YouTube channel na Molly the Tub. Kung mapapansin nyo po, medyo magulo kasi dito po ang aking isdaan sa kwarto ng aking mga anak. So, maliit lang po ang space namin, kaya po medyo talagang magulo. Pinagkakasya ko lang po yung ating mga nakuwang tub sa labas o yung mga libre. Yung mga, let's say, libre kong mga gamit dito sa ating hobby. Anyway, ang update natin is yung ating PKBM. Kung mapapansin nyo po o mapapanood yung ating previous mga videos na may hiniwalay ako na isang female until now na hindi pa rin nanganganak, no? Siguro nagkamali lang ako na magdadrop siya kasi, well, first time ko talaga mag-alaga ng balloon mollies. Akala ko magdadrop siya at sobrang laki ng tiyan niya. At that time, nakita ko parang may black na lumalabas or something dun sa kanyang puwet. Yung pala, yun ay isang dumi lang. Anyway, so binalik ko na lang siya dun sa ating main tank and sama-sama sila ulit doon. And yeah, ang update doon is dalawang female yon, dalawang male, yung isang male na wala na siya, namatay. I don't know why, pagising ko ng umaga, kabaliktad na, no? And then doon naman sa ating saber tail na albino, bali 5 pieces siya, dalawang male, 3 females. Unfortunately, yung isang female medyo hindi rin sinwerte o namatay. So, I don't know why. Tinanong ko kung ano yung causes dun sa ating mga kaibigan, dun sa pinangkuwaan natin ng ating saber tail or swordtail. And binidyo ko everything. And sabi niya, most probably, baka daw na stress. So, tingin ko, ganun nga ang nangyari sa kanya kasi lahat naman ng mga kasama niya doon, maayos naman. So, siya lang yung biglang, alam mo yun, nasa bottom ng tank o ng tub, kumakain pero sobrang minimal. And then, kinuwarantin ko siya, yun, hindi niya na kinaya. And hopefully, yung mga kasama niya, yung dalawang babaeng, dalawang female, yung isa doon buntis, sana mag-drop na o makaanak na. Kasi, well, I cannot, wait naman na baka ang kinakabahan ako baka mawala lahat ng female at hindi na tayo makapag-breed. So, syempre, kailangan yung breeding materials natin makapag-drop, no? And hopefully, sana makapag-drop sila. Hindi naman natin pino-force na mag-drop pero sana. And of course, yung weather kasi dito sa ating lugar, nagpapalit na from summer to malamig. So, I think that's isa sa mga rason kung bakit na-stress din yung ating isda. Nakaka-epekto rin yan dun sa ating, yung kanilang pag-mate. Baka hindi sila mag-drop kasi nga medyo malamig na yung tubig, lumalamig yung tubig. And minsan mainit tapos biglang lalamig. So, yun, nakaka-apekto siya. Yun lang, papakita ko lang yung ating setup na may dinagdag tayong mga halaman. Kasi as much as possible, gusto ko yung ating tub o yung setup for the materials, breeding materials, as much as possible, more natural siya. So, may mga halaman, may mga rocks, ganyan. Nag-add nga rin pala ako ng carbon, ng uling, doon sa ating tub kasi minsan napapansin ko yun nga yung nabanggit ko rin sa mga previous videos natin, nag-aamoy fishy, yung nag-aamoy isda. So some people naman is telling me na normal lang daw yung ganon, may sometimes may nangyayari ganon. Pero syempre kung nang setup mo is indoor, nasa loob pa ng kwarto ng, ng tao, maaamoy mo siya at medyo hindi maganda sa pakiramdam, hindi maganda sa, sa pakiramdam. Kaya ang ginawa ko, bumili ko ng carbonated charcoal ba yun? Tawag doon, basta charcoal siya for the aquarium. At yun, effective siya
Guys, kung gusto nyo subukan at medyo may amoy yung isda ninyo, yung tub ninyo, aquarium nyo, alam nyo naman malinis, try nyo rin siya. Thank you for watching the video. Again, kung may time po kayo, pa-like and subscribe na rin po para mas marami pong ma-reach itong ating channel. Again, God bless and always pray.